Basa po ba natin? Yung talata, mayroong conflict dito between the Pharisees. Mayroong issue sila na binababa with Jesus. Ano po ito? When He performed His miracles. Nagpagaling ang Panginoon during Sabbath. Hindi lang yon, namulot pa sila, kumuha pa sila ng makakain, na sa tingin ng mga Pariseo, yun ay trabaho. Na sa panahon po ng mga Hudyo, di ba, Jews are, sabihin natin, ang sinusunod talaga nila is the Judaism. Masyado silang legalistic pagdating sa law. At sa pagkakataong nito, ang Panginoong Jesus, di ba, linalagyan nila ng issue doon sa kanyang mga galaw. Hinahanapan ba ng mali? Hinahanapan ng mga bagay na kung saan pwede sa kanyang iparatang. So, in regard to eating on the Sabbath, sabi nga po ng verse 1 to 8, Jesus is criticized by the Pharisees for allowing his disciple to pluck some heads of grains from a field on the Sabbath. Dahil po sa gutom na yung kanyang pong mga disipulo, di ba, kumuha sila, namulot sila ng mga trigo na kung saan makakapagbigay sa kanila ng kabusugan. So, yun yung una na para bang binibigyan ng issue ng mga Pariseo. Nakuha natin. Pangalawa is in regard to healing on the Sabbath. Yung kanyang pagpapagaling doon sa lalaki na may sakit sa kamay. So sabi dito, Jesus notices a man with a deformed hand. At anong sinabi ng Panginoong Jesus? Iunat mo ang iyong kamay. At ito'y gumaling. So sabi ng last verse, sabi ng verse 14, pag tiningnan natin, talagang dito nagpulong-pulong na yung mga Pariseo. Parang nakahanap sila ng ibibintang na naman at dadalhin ang Panginoong Hesus sa pagkapahamak. Pero alam naman natin na yun talaga yung kanilang bahagi or part nung panahon na ang ating Panginoong Hesus ay nandito po sa mundo. So, very clear na po ba yung konsepto ng chapter 12, verses 1 to 14? Anong sabi po dyan sa 14? Then he said to the man, stretch out your hand. So he stretched it out and it was completely restored, just as sound as the other. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. Tingnan niyo po, no, yung tindi nung naging damdamin ng mga Pariseo pagkatapos na gawin ng Panginoong Hesus na magpagaling during Sabbath. So, una mga kapatid, kailangan natin na maunawaan talaga yung Sabbath. Ano ba yung origin of Sabbath? Saan ba ito nagmula? So, una, sabi po dyan, understanding the Sabbath. Nandiyan na ba siya? Wala pa. Okay, understanding the Sabbath. Sabi po dyan, the key to understanding how Jesus is our Sabbath rest is the Hebrew word Sabbath, which means to rest or stop or cease from work. Tandaan po natin, pag sinabi talagang Sabbath, kaya kung may mga kilala po kayo na talagang nagpa-practice sila ng Sabbath day, yung mga Sabadista, talaga pong nananatili lang sila sa loob ng kanilang kwarto. Maghapon yan. Wala silang gagawin, wala silang ipiperform ng kahit ano. Dahil yun ang kanilang sinusundan. Kasi pag tiningnan po natin sa Old Testament or sa pakahulugan po talaga ng Sabbath, from the Hebrew word Sabbath, ang kahulugan po is to rest or stop or cease from work. So, magpapahinga ka, titigil ka sa anumang iyong ginagawa. So, yun talaga ang ibig sabihin po nito. So, saan ito nag-origin? Pag bumalik po tayo sa Genesis chapter 2:2, diba, after creating the heaven and the earth in the 6 days, on the 7th day, God rested. So, ano pong ibig sabihin no? Napagod po ba ang Diyos? Napapagod po ba ang Diyos? Hindi.
Nagpahinga ang Panginoon, hindi dahil siya ay napagod. Because God is all-powerful. He is omnipotent God. Pero sa ginawa noon ng Panginoon, papunta kasi yon sa pagiging, kumbaga, batas na ibababa niya. Siya mismo ay naging example. Sabi nga po, God rested on the seventh day from all His work which He had made. So, anong ginawa lang ng Panginoon? In-enjoy niya lang lahat ng kanyang mga nilikha. On the seventh day. He rested, He stopped, tumigil siya sa anumang kanyang ginagawa o anumang trabaho. So, hindi dahil napagod ang Panginoon, dahil hindi napapagod ang Diyos, or kailangan niya ng pahinga, katulad po nating mga tao. Tayo po tumitigil, nagpapahinga, dahil kailangan talaga nating magpahinga. Amen. Napapagod po ba kayo? Lahat tayo nagkakaroon ng kapaguran. And kailangan natin ng kapahingahan. So, we know that God is omnipotent. So, literally, all-powerful. Hindi kailangan ng Diyos ang pahinga. So, He has all the power in the universe. Hindi napapagod yung ating pong Diyos. So, what does it mean that God rested on the seventh day? Ano ba talaga ang pakahulugan na ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw? Simply that He stopped what He was doing. Napakasimple lang, tumigil siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Tanungin mo ang iyong katabi kung tumitigil din yan sa kanyang ginagawa. O baka naman nasobrahan sa tigil. Wala nang ginagawa. Nakakalungkot din yon. So, nasobrahan ka na sa Sabat. Hindi ka na tumitigil. Okay, so puro ka na lang pahinga. Wala ka nang ginagawa. Wag naman ganoon, kapatid. So, He stopped what He was doing. He ceased from His labors. This is important in understanding the establishment of Sabbath. Bakit po natin binalikan yung Genesis 2:2? Para maunawaan natin yung establishment po ng Sabbath. Saan nagmula, saan nag-origin ang Sabbath day? So bakit mismo ang Diyos ay recognize ang Sabbath? So siya mismo talaga ang nag-establish po nito. So pag tiningnan po natin yung katotohanan, kailangan natin ng tamang pag-unawa. Para hindi po tayo maging katulad ng mga Pariseo na masyadong naging strict, masyadong naging legalistic pagdating sa bagay na ito. So ano pong nangyari after po nun? Sabi po dyan, sa pangalawa is keeping the Sabbath. After ma-establish yung Sabbath, kailangan itong panatilihin. So balikan ulit natin yung lumang tipan. Exodus chapter 20 verse 8. Ano pong sabi dyan? Remember the Sabbath day by keeping it holy. Ano daw po? Alalahanin daw po natin yung araw ng pamamahinga. And sabi dyan, keep it holy. So ibig sabihin, hindi ang Sabbath or ang pamamahinga na ginagawa ng marami na kung wala naman itong kabanalan, hindi yun Sabbath. Amen. Because sabi po ng salita ng Diyos, alalahanin ang Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your works, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals. Lahat talaga pinapatigil on the Sabbath. Hindi lang yung tao, kundi pati yung kanilang mga alagang hayop. Lahat yon, hindi magtatanim, hindi mangunguha. Ito yung sinusundan talaga ng mga Pariseo. Yung nakasulat sa Exodus, nung panahon ni Moses. So sabi dyan, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth,
Inalala nila muli yung origin, kung bakit na-establish yung Sabbath. The sea and all that in them, but he rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy, and the role of Christ as our Sabbath rest. So, kasi po, papunta lahat yung kaganapan or yung law sa Old Testament, papunta lahat sa pagdating ng ating pong Messiah. Okay, ng ating Panginoong Jesus. So, isa pa pong paalala. Sabi diyan, why we need to keep the Sabbath? Deuteronomy 5:12. Ano pong sabi diyan? Observe. Kanina, remember. Alalahanin natin. And keep it holy. Sabi naman ng Deuteronomy 5:12, observe the Sabbath day. Diba? Huwag niyong kakalimutan ito. Lagi niyo itong aalalahanin. Sabi pa dyan, to keep it holy. Again, ang Sabbath day is banal na araw. Diba? Keep it holy as the Lord your God commanded you. Again, binalikan, 6th day you shall labor and do all your works, but on the 7th day, that is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you and your son and your daughter or your male servant. So bakit po, pag tinanong natin ngayon, bakit po tayo, mayroon pa rin mga nagtatrabaho during Sabbath? Kung kinukonsider po ng Kristiyano that Sunday is our Sabbath day, sino po dito ang hindi na nagtatrabaho pag linggo? Okay, sa work sa labas, pero sa bahay. Sino dito hindi naglalaba, namamalansya, naglilinis? Anong ginagawa nyo lang? Wala. Talagang pagkadating dito, pasok sa kwarto, walang gagawin. Sino po yung ganun dito? Who practices that? Uy, di ba? Ang Kristiyano, hindi tayo nakatutok sa ganon. Okay? Uunawain po natin bakit. Dito po tayo. Sabi po ng verse 7 sa Matthew chapter 12. Buksan ko lang pinapakita dyan yung purpose ng Sabbath. Alam niyo po bakit hindi natin pinapractice na yon? Kasi even Jesus Christ, hindi naman niya binrake yung law, kundi mas nilinaw niya ang purpose ng Sabbath. Sabihin mo sa iyong katabi yung layunin ng Sabbath. Okay. At anong layunin? The Sabbath was made for us, hindi vice versa. Ang Sabbath ay in-establish, ginawa para sa atin. Hindi tayo ginawa para sa Sabbath. Napakalinaw din yan sa salita ng Panginoon. Ang Sabbath ginawa sa atin. Who will benefit rest? Who will benefit to stop for a while? Who will benefit na magkaroon ka ng kapahingahan? Sino pong magbebenepisyo? Tayo. So, ginawa ang Sabbath para sa tao. Hindi ang tao ginawa para sa Sabbath. That is the purpose of Sabbath. Yan po yung pinakalayunin kung bakit God established it, pinagpapatuloy ito, panahon ng Old Testament, at even nung dumating na yung ating pong Sabbath, sino po yon? Ang ating Panginoong Jesus. Lahat po yon para tayo ay magbenepisyo. Dahil ginawa ito para sa tao. Hindi ang tao ginawa para sa Sabbath. So, dito po tayo sa pangatlo. Ano pong sabi dyan? Christ, our Sabbath. Okay, so dito po tayo. Mas maunawaan po natin yung ating pong pag-aaral. Sabi nga po dyan, Jesus, our Sabbath rest. Siya, wala nang iba, yung ating pong kapahingahan. So the various element of Sabbath symbolizes the coming of the Messiah. Lahat po ng napag-aralan, nabasa natin patungkol sa Sabbath day, Old Testament,
patungkol lahat yon sa darating na Messiah. Sa darating na tagapagligtas who would provide a permanent rest for His people. Jesus Christ is our permanent rest. Jesus is our Sabbath rest. Patungkol lahat yun sa Panginoong Hesus, sa tagapagligtas na kapag tayo tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, tatanggap tayo ng kapahingahan. At hindi ito yung kapahingahan na isang araw lang kung saan mamaya pagod na naman, kundi kapag nasa sa atin ang Panginoon, ang ibino-offer niya sa atin is permanenteng kapahingahan. That every time we come to Christ, kahit sa mga panahon na ito, iba kasi yung pagtatrabaho sa physical doon sa sinasabi na ng New Testament na spiritual rest. Amen? So, may mga physical rest tayong ginagawa. But what is talking about dito po sa Matthew chapter 12 is spiritual rest. That only found in Jesus Christ, our Lord. So, who would provide a permanent rest for His people? So, sabi dito, once again, the example of resting from our labors comes into play. With the establishment of the Old Testament law, the Jews were constantly laboring to make themselves acceptable to God. Pag tiningnan po natin sa panahon ng Old Testament, lahat ginagawa ng tao para lang maging katanggap-tanggap sila sa Diyos. Pag sila nagkasala, may nagawang kasalanan, maghahanap ng perfect lamb, ng perfect na animal na kung saan yun ang i-offer nila. Para maging katanggap-tanggap sa Diyos, kailangan sundin nila ang batas ni Moses. The Ten Commandments, the law of Moses. Yung mga law na kailangan masunod para lang matanggap sila ng Panginoon. Pag tinignan natin yung katotohanan dito sa kalalagayan ng mga Hudyo, di ba, they are so much na effort na ginagawa to make themselves acceptable to God. Kaya po anong nangyari sa sinabi ng Mateo? Masyadong nabibigatan na o masyadong pabigat yung binibigay na mga Pariseyo sa mga tao noong panahon dahil masyadong napakaraming law ang kailangan nilang sundin. Amen? Bawal ito, bawal yan, hindi mo dapat ito gawin. Pag tinignan natin sa reality, sabi ko nga, oo nga no. Kahit po sa ibang mga, hindi naman natin ginajudge yung ibang sekta, pero pag pumunta ka sa kanila, yung religion nila, naging bahagi ka, napakaraming pinagbabawal. Bawal itong kainin. Bawal magpaputol ng buhok. Bawal magsuot ng pants. Dapat saya lang lagi pag babae. Bawal ito, bawal ganyan, bawal. Pag tinignan mo yung reality, parang katulad lang ng Old Testament. Masyadong pabigat yung dinadala nila sa mga kasama nila. Kaya pag inaralan natin yung context talaga ng give your burden and take my yoke, gusto ng Panginoon talaga yung yoke ng Diyos hindi katulad ng ibinibigay ng mga Pariseyo. Sabi niya, magaan. Take my yoke because my yoke is light. Kasi masyado na kayong nabibigatan, napakaraming bawal dito. Eto dapat mga do's and don'ts na ang gusto ng Panginoon is, di ba, partneran tayo sa anumang hirap na ating pong mga ginagawa. So ano ba talaga ang understanding natin pagdating sa Sabbath? So another element of Sabbath day, habi po dyan,
which God instituted as a foreshadowing of our complete rest in Christ. Remember, bakit kailangan nating maunawaan ng Sabbath, bakit God wants it to keep it holy, remember it, observe it. Nang sa ganon tayo po, malaman natin at maunawaan nating mabuti na yung rest natin sa Panginoon is a complete rest. Yung rest natin sa Lord is a holy. At kailangan panatilihin yan, patuloy na i-observe yan ng mga mananampalataya. Hindi na tayo sakop ng law, yes, pero kailangan mapanatili natin yung pamamahinga sa presensya ng Panginoon. Amen po? Sabi nga, huwag kaligtaan, panatilihin nyo. Who will benefit the Sabbath? You, all of us. Dahil kapag nakapahinga tayo sa presensya ng Panginoon, paglubusan nating tinanggap si Kristo with its our Sabbath, kapatid, we will benefit. Sabi nga, the salvation, the eternal rest, yung permanent rest ay mararanasan natin sa piling ng Panginoon. Napapagod man tayo physically, emotionally, mentally, pero diba, even spiritually, pero kapag nariyan kasama natin ang Panginoong Yesus, lagi po tayong magkakaroon ng kapahingahan. Kahit sino yung nag-testimony kanina, and even yung kalalagayan natin, na kunin man tayo ng Panginoon, alam natin kung saan tayo pupunta. Ayan, naalala ko na si Tatay Federico. Andoon yung peace, andoon yung rest sa puso. Yung kasiguraduhan sa piling ng Panginoon. So, here again, we see the symbol of Christ as our Sabbath rest. That's why Jesus our Sabbath rest. The holy, sino po ang ating Panginoong Yesus? Holy, perfect Son of God who sanctifies and make holy all who believe in Him. Dahil po ang ating Panginoong Yesus is our Sabbath, siya po ay banal, at sino mang tumanggap sa Panginoong Yesus ay magiging banal at mapapanatili yung kabanalan. Jesus is our Sabbath. Christ is our Sabbath rest. So, and make holy all who believe in Him. So, God sanctified Christ just as He sanctified the Sabbath day. Kung papaano ang Diyos sinasanctify yung Sabbath day, na maging yung ginagawa natin ay maging kalugod-lugod, kapuri-puri, maging banal sa harapan ng Panginoon. Ganon din ginawa ng Diyos ito sa ating Panginoong Jesus. So, and sent Him into the world. Kaya po kahit nandito ang Panginoong Yesus sa mundo, puno ng kasalanan, ng karumihan, pero nanatili sa Kanya ang kabanalan ng Diyos. So, to be our sacrifice for sin. Dahil siya yung naging sakripisyo ng ating pong mga kasalanan. Naging karapat-dapat siyang offering. Kung ang tao noong kapanahunan ng Old Testament, todo effort, kung paano sila maging matanggap ng Diyos. At kahit anong kasalanan kanilang magawa, laging mayroon silang gagawin, dapat gawin, to offer sa Panginoon, to reconciliation, for forgiveness. Kapatid, ang Panginoong Yesus ay ginawa na niya ang lahat. He never sinned so that nang sa ganon, siya as our offering ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya sino mang tumanggap sa Panginoong Yesus ay makakaranas ng kabanalan. Sino man sa atin pinapanatili, we are keeping it, we are observing it, the Sabbath, which is Jesus in our life, ay mananatili din sa kabanalan ng Diyos. So, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Napaka-clear niyan sa 2 Corinthians. Ang Diyos na walang kasalanan ay tinanggap yung kasalanan ng mundo
Tinanggap yung kasalanan natin ng lahat. Nang sa ganon, tayo po ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. So that all of us receive righteousness of God. We can now cease from our spiritual labors and rest in Him. So, kahit sa panahon ngayon, hindi na tayo talaga yung sobrang nagbabattle, lahat, ganito, ganyan, dahil ang Panginoong Yesus ginawa na niya ang lahat ng yon para po sa atin. So, kailangan lang natin mapanatili lagi ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay. So ang totoo, hindi lang talaga isang araw ang Sabbath day ng mga mananampalataya. Amen. Araw-araw, isa Sabbath. Araw-araw, talaga kailangan tayo makapamuhay na may kabanalan. Dahil ang tinanggap natin is the Lord of Sabbath, Jesus Christ, ay banal. So every day is a Sabbath day. Hindi na natin pinapractice yung mga bagay that according to the law, pero ino-observe natin and kinikip natin kung ano ang purpose ng Sabbath. Kaya tingnan nyo po, kapag tayo mga mananampalataya, wala nang kapahingahan, wala nang panahon sa Panginoon, hindi na tayo nagbibigay ng oras sa ating Diyos, hindi na tayo nananatili doon sa mga espiritual na gawain, panalangin, pagbabasa ng kanyang mga salita. Kapatid, we are not observing the Sabbath anymore. Diba, anong nangyayari sa atin? Diba, nagkakaroon tayo ng mga panghihinawa sa ating pong mga ginagawa sa Panginoon. So we can now cease from our spiritual labor and rest in Him. Not just one day tulad ng mga Pariseo. Pero alam natin, even Jesus Christ, hindi niya binrake yon, kundi mas binigyan niya ng purpose kung ano ang Sabbath. Sabi nga doon, nung nagpagaling siya, anong sabi doon? Anong sabi po niya? Kung kayo man ba ay mahulog ang inyong tupa sa bangin, hindi niyo ba siya tutulungan o hahanguin? Sabbath eh. Alam mo yon, sa law, hindi ka talaga gagalaw, hindi ka kikilos. Pero yung tupa mo nahulog na sa bangin, ahayaan mo na lang siyang mamatay. Kung batas pa rin ang binibigyan natin ng o pinanghahawakan natin. Anong ibig sabihin nun? Masyadong legalistic. Pariseo, actually po yung mga Pariseo is masyado silang legalistic. Pero hindi nila alam ang totoong interpretasyon ng Sabbath day. Kaya andun na lang ang Panginoon na ipinapaliwanag ito. So, the person of the Sabbath, sabi nga po ng verse 8, napakalinaw po dyan, is Jesus. The person of the Sabbath is Jesus. For the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Ang anak ng Diyos ay Diyos ng Sabbath. And that is Jesus. So, ano pong dapat maunawaan natin dito sa mga salita na atin pong pinag-aaralan? Kapatid, we have to avoid legalism. Diba? Kahit po tayo may mga sinusunod, o hindi po pwedeng walang batas. Amen? Kahit po sa loob ng church, kahit saan tayo pumunta, napakahalaga na mayroong sinusundan. Para sa kaayusan, para sa magandang samahan, kasi kung wala na rin pong batas, marahil, kag magkakanya-kanya tayo, batas mo, batas ko, lahat, may kanya-kanya na tayong batas. So, nagkakaroon na rin ng division, ng kaguluhan, pero iwasan natin ang maging legalistic. Amen.
Katulad ng mga Pariseo, masyado silang legalistic pagdating sa law. Imagine mo, even Jesus Christ, hinahanapan nila or sinisilipan nila ng mga bagay na hindi niya sinusunod. Na hindi nila alam, Jesus Christ Himself is the Sabbath. Pero ang dami nilang nakikita kay Jesus, ang dami nilang hinahanap, ang dami nilang issue sa Panginoong Hesus, sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Without understanding the true meaning of Sabbath. Again, the purpose of Sabbath is made for man. Hindi ang tao ginawa para sa Sabbath. Kundi ang Sabbath ay ginawa para sa ating lahat. Christianity is about relationship. Pinakawala na po tayo, pinalaya na tayo sa kasalanan, pinalaya na tayo sa anumang mga kautusan. Ano lang po tayo bilang mga mananampalataya, Christianity is about relationship and grace. Kaya po talaga sa buhay po natin, mas nakikita dapat o nakahayag yung biyaya ng Diyos. Yung relasyon natin sa Panginoon kaysa ka doon sa mga bagay na sinusundan po natin. Opo, hindi po natin inaalis yung law. Hindi po natin inaalis yung mga batas na kailangan po natin sundin. Pero mas higit na mahalaga is yung relasyon natin. Pangunahin po sa Panginoon at sa bawat isa. Amen po? Yun po sana ang nakikita natin na kaibahan ng church. Nakikita nyo ba yon? Kung papaano ang Kristiyano ay iba sa ibang mga sekta. Although pare-parehas po yan minsan, sinasabi na pare-parehas ang Diyos, pero pag tiningnan nyo po sa pamumuhay, ano yung masigit na binibigyan ng pansin? And kahit po tayo, ayoko pong sabihin, kahit Kristiyano po ako is pro. Oo naman, pro-Christian tayo kasi kapatiran. Pero tandaan po natin, napakarami rin dapat natin na maisagawa na inuutos ng Panginoon. Huwag din po tayo maging sobrang complacent. Total, relasyon-relasyon lang to, biyaya-biyaya. Dahil wala naman tayo mga sinusundan. Kahit ngayon prayer and fasting, wala na lang. Amen? So, isang beses sa isang buwan na nga lang. Dahil puno-puno tayo ng biyaya ng Diyos at relasyon, hindi naman tayo papagalitan, hindi naman tayo ipipriso ni pastor, hindi naman ata, kasi relasyon tayo. Minsan, wala na lang din eh. Hindi na natin nabibigyan ng kahalagahan, yung panawagan ng simbahan. Huwag naman din tayo maging ganon. Katulad ng ibang mga churches, gusto ba natin ganito dapat, bawal to, bawal. Pag Sabado, magkulong kayo, huwag kayong gagalaw. Huwag kayong kakain. Sila nga, kayang hindi kumain maghapon. Tapos si City Word, isang beses sa isang buwan. 12 to 12 na ngalan, wala pang sumusunod. Diba? Huwag naman tayo maging masyadong maluwag. Christianity is about relationship and grace. Be in a relationship with God. Yun ang pinakamahalaga sa atin eh. Dahil pinalaya na tayo sa batas, pinalaya na tayo sa kasalanan. Pero wag din masyadong abusera. Wag naman masyadong pakampante. 'Di ba? Kahit prayer time na lang, manatili ka ilang minuto. Total relasyon naman ito. Alam naman ng Diyos yung heart ko. Love ko naman talaga siya eh. Pero wala na. Kulang na kulang yung ginagawa na natin para sa Panginoon. Again, we really have to keep and observe the Sabbath day. Because that is holy. We have to keep it holy. Huwag naman even sa panahon ng Panginoon yung kabanalan nawawala na. Huwag naman even sa panahon na si Lord dapat yung inuuna natin, isinasangtabi na. We have to keep it holy. We have to observe it.
Hindi dapat natin, kumbaga isang tabi, yung dapat na para sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Wala namang pinagbabawal sa atin na suotin tuwing linggo, pero wag naman umabuso. Amen. Wala namang pinagbabawal sa pagkain, pero wag naman umabuso. Yun po yung gusto nating dalhin sa bawat isa. We are Christians and we are free from the law. Pero panatilihin naman natin yung mga bagay para sa relasyon natin sa Panginoon. Huwag tayong maging pabayang mga Kristiyano. Amen? So, that is about Christ, our Sabbath. So, we really have to obey God from the heart. As Christian, we are free from the law. Pero alam niyo po, napakahalaga na ang puso natin ay maging masunurin sa Diyos. Pinalaya na tayo sa bigatin, sa burden ng mga batas. Pero yung puso naman natin, dapat maging masunurin sa Diyos. Gusto nating magaan na buhay, ibinibigay yan sa atin ng Panginoon. Pero ang gusto naman ng Panginoon, yung puso natin ay maging masunurin sa Kanya. Dahil ang Diyos ay tunay na napakabuti sa bawat isa. Let's pray for a heart, an obedience heart. Let's obey God from the heart. Hindi pa imbabaw. Kasi alam niyo po yung mga Pariseyo, bakit po ganun sila? Bakit ang pagiging legalistic ay kailangan iwasan? Dahil pwedeng maimbabaw na lang ito. Sumusunod ka, ginagawa natin yung batas, pero pakita na lang. Hindi ito mula sa puso ng isang tao. Tingnan natin, pag tinignan mo, maraming umu-observe sa ganitong mga law sa kanilang mga churches. Pero tanungin ko po kayo, ito ba ay galing sa puso nila o ginagawa lang nila dahil yun ang batas ng simbahan nila? Marami akong kilala, bawal ito, bawal dyan. Pero pag walang nakakakita, nakasamahan sa simbahan, ito ay binabal ka. So we really have to obey God from the heart. Na kapatid, kahit walang nakakakita sa'yo, kailangan natin maging masunurin sa Panginoon. Amen. Mula sa ating mga puso, baguhin tayo ng Diyos dahil malaya na tayo mga Kristiyano, pero ang puso natin maging masunuring mga mananampalataya. Amen. Sa Old Testament, dito po ako magtatapos. Nagkaroon ng may warning po dito para sa nagbi-break ng Sabbath. Sa Numbers chapter 15, although Old Testament ito, pero i-relate natin dito sa panahon natin because shadow po ito, no? Having there is no other Sabbath rest besides Jesus. He alone satisfies the requirements of the law. Tingnan niyo po walang ibang Sabbath. Walang ibang Sabbath rest kundi ang Panginoong Hesus lang. Bakit? Jesus Christ satisfies the requirements of the law. Siya lang yung nakapag-fulfill ng law. Wala nang iba pa. Lahat lumabag, lahat hindi nakasunod. Anong sabi ng pang-apat sa pang-apat na Ten Commandments? Kailangan panatilihin, i-observe ang Sabbath, pero marami po hindi nakagawa din. And mayroong batas din ng Diyos pagdating sa mga masuwayin sa law. And He alone provides the sacrifices that atones for sin. Ang Panginoong Yesus lang din yung nag-provide ng sacrifice para maibigay o may offer sa Panginoon. We dare not to reject this one and only way of salvation. Ano pong sabi ng John 14:6? Walang ibang daan. Amen. Walang ibang daan, walang ibang katotohanan at buhay, kundi ang Panginoong Hesus lamang. He is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Napakalinaw yon. So, alam niyo po yung danger kapag yung kaisa, yung tanging Sabbath rest na mayroon tayo ay hindi pa tinanggap ng tao.
Kung sa Old Testament, sabi ng Numbers 15, kung may Biblia po kayo, buksan nyo. Numbers chapter 15, sa medyo last part na po yon, verse 30. Okay. Ayan, the Sabbath breaker put to death. Sabi po dyan, sabi po ng 32, while the Israelites were in the wilderness, a man was found gathering wood on the Sabbath day. Okay, mayroong isang lalaki na nag-iipo ng sticks, ng panggatong. Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly. So dinala siya ngayon dahil lumalabag siya. And they kept him in custody because it was not clear what should be done to him. Sa una, hindi nila alam kung ano ang dapat gawin sa kanya. Hindi pa nila alam yung gagawin sa kanya. Lumabag. Ikinip na muna sa custody. Then the Lord said to Moses, sabi po ng verse 35, the man must die. The whole assembly must stone him outside the camp. So the assembly took him outside the camp and stoned him to death, as the Lord commanded Moses. Pag tiningnan mo, grabe pala. Nung kapanahunan, once you break the law, hindi nila alam ang gagawin, so they ask God. Ang Diyos mismo ang nagsabi. Patayin siya. Bakit binabaliwala niya yung kautusan na mismo ang Diyos ang nag-establish? Hindi niya to kinikip at hindi niya to ino-observe. Hindi niya inaalala what's the importance of Sabbath. Sa panahon natin ngayon, ano po ito? We dare not to reject this one and only way of salvation. Ano po ang mangyayari sa mga taong hindi tumanggap sa Panginoon? Ano po ang mangyayari doon sa mga tao na kung saan they rejected the Sabbath rest? Ang Panginoong Jesus sa kanila pong mga buhay, sila po ay magkakaroon ng pangwalang hanggang kamatayan. Those who rejected Jesus, God's reaction to those who choose to reject His plan is seen in these verses. Pag tiningnan po natin, ito yung reaction ng Diyos doon sa mga tao na kung saan nire-reject nila yung plano ng Diyos. A man na nakita na they found gathering sticks on the Sabbath day in spite of God's plain commandments, kahit may utos ang Diyos to cease from all the labor on the Sabbath, this transgression was a known and willful sin. Ano pong pinapakita doon? May utos, alam mo yung dapat gawin, pero sadyang matigas ang ulo. Andoon talaga yung kagustuhan na manatili doon sa kasalanan. Alam nyo, minsan nararamdaman din natin ito sa iba Gustong-gusto mo siya na makakilala sa Panginoon. Amen. Gustong-gusto mo siya na mailapit sa Diyos so that that person receive rest. Pero tumatanggi siya. Andoon yung will na laging ulitin yung pagkakamali at pagkakasala. And God said, that person must die. Nakakaawa lang kasi maraming tao that they rejected the Sabbath rest. Jesus. Maraming tao na ayaw tanggapin yung totoong kapahingahan sa buhay. Patuloy na nanatili sa pagkakasala. Paulit-ulit na pagkakamali kahit po sa atin mga mananampalataya. Kung paulit-ulit mong ginagawa ang pagkakasala, you are rejecting God. Because Jesus wants you na maranasan mo siya, yung kabanalan niya sa buhay mo.
Do not reject Jesus. Observe the Sabbath. Keep it holy. Remember Jesus in your life. Bago kang gumawa ulit ng mga pagkakasala sa iyong buhay, you have to remember what